It's San Miguel Beermen versus Barangay Nebra sa semifinals ng Group B at Rain or Shine Elasto Painter naman kontra sa TNT Tropang Giga sa Group A. So eto na nga mga idol ang kartada ng semifinals dito sa 49th Governors Cup. Pero balikan muna natin ang naging do or die game ng SMB at Converge. History sana yon mga idol sa franchise kung naisan at natalo ng Fiverr Xers ang SMB sa quarterfinals. From 2-0 advantage ng SMB naitabla at naidala pa nga nila sa do or die game ang serye. Pero dahil sa 8-time MVP na si Junmar Fajardo, bigo ang Converge na umabante sa semis, pinasaya lang kumbaga at gusto pang manalo. Sa Game 5 mga idol ng SMB at Converge, buhat ni The Kraken ang laban para sa San Miguel kung saan kumamada lang naman siya ng 40 points, 24 boards with explosive 15 of 27 from the floor. May caption nga si The Kraken sa kanyang social media account na struggled. Isa din sa naging struggle ng SMB sa Game 5 ay yung pagka-DNP ni Captain Chris Ross sa winner take all Game 5. Pero eto ang naging desisyon mismo ng head coach ng SMB dahil sa nangyaring hindi pagkakaunawan ni na Chris Ross at ng kanilang team consultant sa bench noong Game 4 kung saan tinalo nga din sila ng Converge pero luckily pumabor sa SMB ang tadhana sa dulo. Isa pang controversial na naging usapan sa Game 5 yung mainit na pisikalan sa loob ng court. Number 1 na na-involved dyan etong former Death 5 ng SMB na si Alex Cabagnot. Hindi lang isa kundi 2 beses nasangkot sa pisikalang nangyari. Nagkapisikalan nga dito sina Terence Romeo at Kabaji. Hindi lang yan, nakatikim din ng chicken wing si Alex Stockton na nagresulta ng altercation ni na Cruz TR7 kontra kay Justin Arana nang magkakomprontahan at nagresulta ng flagrant 1 foul kay TR7 at na-sit out sa bench for 3 minutes. Ang nangyari hawak ng Converge ang momentum from the start ng laban at na-choke pagdating ng 4th quarter. Kulang pa talaga sa experience itong Converge pero pagpasok siguro ni Justin Baltazar doon pa lang siguro nating makikitang pwede ng tawaging title contender ang kupunan. Samantalang pinaghahanda na din ng Ginebra ang kanilang semifinals kontra sa SMB. Magaganap ang first game ng semis ngayong October 9, 5pm kasunod ng laban ng TNT at Ross. Para sa Group B na parehong SMC teams ang maglalaban, matik na yan mga idol. Para kay Al Francis Chua, walang talo mga idol dahil paniguradong papasok na naman sa finals ang kanyang kupunan. It's either Ginebra or SMB. May balak pa naman silang ipapag-Grand Slam daw ang Ginebra ngayong season. Well, let's see kung mangyayari nga ba yan. At nakakapagtaka mga idol sa Group A parehong top 1 seed ang maglalaban sa semis. Medyo kakaiba nga to mga idol. Parehong nilagay sa isang bracket ang dalawang top 1 seed sa Group A and B. Hindi ba dapat na magkahiwalay ito? At doon na lang malalaman sa quarterfinals kung talagang top 1 seed sa Group A and B pa rin ang maghaharap sa finals. Pero wala at tapos na. At kung kay Coach Yeng Giao nga hindi daw ito nabigyan ng desisyon ng maayos. Well, business is business mga idol at enjoy na lang natin ang paparating na laban dito sa PBA 49th Governors Cup.